Hey guys, welcome to my channel. My name is Jude, a travel agent. Kung bago ka pa lang sa channel na to, gumagawa ako ng mga how-to videos. At kung isa ka sa mga natulungan ng channel na ito, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell button para maging updated ka sa mga bago kong videos. Kung naghahanap ka ng airline tickets, domestic and international, hotel accommodation, tour packages, ferry tickets, meron kami to go, visa assistance, passport assistance, at marami pang iba. I-message mo lang ako sa aking official Facebook Travel and Tours page. Ilalagay ko lang yung link sa description ng video na to para madali mo lang siyang mapuntahan. Kung ikaw ay naghahanap ng isang travel agent para hindi ka na mai-stress at lalong-lalo na kung hindi ka masyadong techy sa book ng ticket online at ayaw mong ma-hassle kung sakaling may mga changes or di kaya gusto mong mag-rebook or mag-add ng baggage, i-contact mo lang ako para ma-assist kita. For today's video, ang ituturo ko sa iyo ay kung paano mag-split booking and rebook dito sa Cebu Pacific. Halimbawa, dalawa kayo sa isang booking reference number. And then ikaw, gusto mong i-rebook yung ticket mo. Hindi ka sasabay dito sa kasama mo, dito sa original flight date. Bago mo i-rebook yan, kailangan mo munang i-split yung booking, ihiwalay mo yung sarili mo, at magkakaroon ka ng bagong booking reference number. Kapag kasi hindi mo siya i-split booking, nirebook mo na siya diretso, ang mangyayari ay marerebook din itong kasama mo. So, parehas kayong marerebook. So, kung gusto mo na ikaw lang yung magbabago ng travel date, yung kasama mo ay same pa din dun sa original travel date, then ihiwalay mo muna yung sarili mo. So, kung paano siya gagawin, eto, ituturo ko siya. Una, punta ka sa cebupacificair.com and then under manage, i-click yung manage booking. And ito yung ginagawa ko. Bumalik ako sa manage and click check-in. And i-click ko yung manage booking ulit. And then, dito ako sa My Cebu Pacific account, enter ko yung email, and then password. And click login. Dito sa My Bookings, dito yung booking details, i-click mo yung manage. And then, i-click mo itong split booking. So, dito piliin mo yung name mo kung sino yung gustong humiwalay sa booking. And then, click split yes. So, do you wish to proceed? So, this will create a new booking reference number. And then, just click yes. So, meron ka ng bagong booking details or booking reference number. After that, i-click mo itong change. And then dito, i-click mo lang itong promo fares are non-reroutable para ma-edit mo yung departure date. So, mag-select ka dito ng new departure date and click continue. Kung masyadong mabilis, i-pause mo lang tong video na to para masundan mo siya. And then, hanap ka dito ng preferred time mo and then presyo. So, bumalik siya. I-click ako ulit dito sa rebook or buy add-ons. Then, click here and then pinapa-login niya ako ulit sa cebupacificair.com. So, kapag ganito yung mai-encounter mo, just follow the instruction kung ano yung makikita mo dyan sa screen.
mag-login ka ulit. And then dito, click ako ng login. So, login ako ulit dito sa My Cebu Pacific account. Kasi ayaw niya dun sa kanina, pinababalik niya ako ulit dito kahit naka-login ako. So, ganun siya. So, under your account, i-click mo yung booking and boarding pass. And dito ulit, hanapin mo yung name mo and then click manage. And then rebook flight. Same process kanina kasi ayaw yung gumana kanina. So dito tayo, departing on kung kailan yung bagong date and click continue. And then again, ito yung mga presyo and then pili ka lang ng preferred time. Just click it and then again, click continue. Customize your flight with add-ons. Kung ayaw mo mag-add-ons, go ka lang. Click mo lang tong continue and proceed anyway. Then, mapupunta ka na dito sa booking summary. So, if you agree, then click mo lang yung by clicking continue, nag-confirm ka that you understood the condition of carriage. And then, click continue. So, now, mapupunta ka na sa proceed to payment. So, hanap ka dito kung saan mo siya gustong bayaran. Kasi yung rebooking voluntary change, meron po siyang rebooking fee. And click I fully understand and click submit. So, pinili ko dito yung GCash. So, ganito yung pagdadaanan mo. And then, log in to pay with GCash. And enter the authentication code na send sa yung mobile number. And then, next. And then your 4-digit PIN. And then, pay. Click mo lang itong pay. Redirecting you back to merchant. Babalik ka dun sa Cebu Pacific na website. Huwag mo lang siya i-close. Ito na yung bagong itinerary. Na-rebook na siya to January 12. Again, it's voluntary change. Kung hindi siya na-cancel ng airline, ikaw lang yung gustong mag-change ng travel date, meron po siyang rebooking fee. Itong process na to ay mahaba yung pinagdaanan ko dahil palagi akong pinababalik dun sa mag-login sa My Cebu Pacific account. Ang kailangan mo lang dito talaga ay mahabang pasensya. And kung wala ka nun, I advise na kumuha ka ng isang travel agent para kami na yung mag-rebook ng ticket mo para hindi ka na mai-stress. Kasi kung wala ka talagang mahabang pasensya and then ito yung prosesong pinagdaanan mo ay talaga namang mahahagard yung beauty mo. So yun lang. Kung meron kang katanungan, mag-comment ka sa baba ng video na to para gagawin ko yung best ko na masagot yung katanungan mo and pwede mo din akong message sa aking Facebook Travel and Tours page para ma-assist kita ng maayos. Thank you so much for watching this video and again, don't forget to like and subscribe.